At ayan mga ka-crypto, technical analysis update po tayo dito kay Bitcoin. Ang nakikita po natin dito ay ang daily chart time frame ni Bitcoin at mapapansin po natin na yung kasalukuyang candlestick natin ay bumubuo po ng isang malaking bullish candlestick. Ayan po, kulay green po siya. Ayan, malaki na kulay green. Ayan. Yung inaasahan po natin is mauuntog siya dito sa nabasag na trend support dito. Yan po yung kulay red. Kaso bumalik siya sa loob ng ating bearish flag pattern dito. Ayan, at ang nagdulot po kasi niyan ay isa pong balita na siyang ating pag-uusapan dito. Ayan, sabi po rito ay breaking news. Bitcoin spikes as US and Iran have talks to end war. Ayan. Meron na raw po kasing pag-uusap sa pagitan ng US at saka Iran na maaring tapusin na nila ang nagaganap na digmaan. At dahil diyan, positive news po 'yan para sa crypto market. Kaya biglang nag-surge or biglang umangat po ang presyo ni Bitcoin. At sa ngayon, sa kasalukuyan ay naglalaro po siya sa presyong 70,606. Yan, 0.57. Kaya, yan nga, umangat dahil sa uh, inaasahang peace talk na yan. Pag natuloy po yan at nagkaroon na nga ng peace, ayan, ay maaring baka makaka-recover na ang crypto market. Kaya yan po ang posibleng mangyari yan. Pero wag pa rin po tayong pakakasiguro, bantayin pa rin po natin. Kasi kung wala pong mangyari, yan malamang ay hanggang ganyan lamang, hanggang rumors lamang, ay syempre babalik ulit si Bitcoin or ang crypto market sa nararanasan nitong pagbagsak. At mukhang baka matutuloy yung ating dating projection dito na baka babagsak siya dito sa nakaabang na major support natin dito sa 65,545. Kaya ayan po ang nangyayari ngayon. Kaya ang ganda po ng kalbog niya dito. Yan. Pero wag pa rin tayong pakakasiguro kasi yung impact na ito, ayan, ang naging impact na ito ay hindi po base sa technicals, kundi base po sa fundamentals. Yan, fundamentals ang nagpaangat dito. Kaya emosyon po yan, emosyon ng mga tao, o reaction ng mga tao base sa lumabas na balita. Ayan, matatapos na talaga yung digmaan na yan. Yan, balik po tayo sa dati. Yan. Check po natin yung 4-hour chart para makita po natin yung talagang nangyari kanina. Kung bakit umangat itong si Bitcoin. Ayan, makikita natin dito na bumuo po siya ng magkakasunod na mga bullish candle. Nag-umpisa po dito. Ayan, lagyan natin ng circle yan. Dito po siya nag-umpisa nung magkaroon tayo ng rejection dito sa lower portion ng isang descending triangle. Yan, isa po itong descending triangle. Ayan, ito. Pababa. At kung pag descending triangle is bullish pattern po yan. Kaya nagkaroon tayo ng breakout dito. Ayan, nagkaroon tayo ng breakout sa upper portion nito. Ayan, dito po. Ayan, nagkaroon ng breakout. Kaya inaasahan po natin na aakyat siya. Ayan, malamang ay aakyat pa siya hanggang dito sa ating resistance dito. Horizontal resistance na ang presyo po niyan ay nasa 71,631. Yan po yung resistance natin.
Ayan. Lagyan natin ng directional arrow sign para mas makita natin. Dahil nagkaroon tayo ng breakout, possible na aakyat siya hanggang dito. At kung malakas po ang volume, possible na baka mabasag pa niya ito at magpapatuloy sa mas mataas na presyo. At yung sunod na target natin dito is yung ito, isang trend resistance dito. Mga nasa 76K to nasa mga 76K. Ayan. Kaya yan po yung kaganapan kanina sa ating 4-hour chart time frame. Patuloy po siyang bumubuo ngayon ng mga bullish candlestick. Kaya mukhang patuloy lamang po yung kanyang pag-angat sa mga paparating na oras. Kaya, ayan, maganda po yan. Kung yung entry po rito is, kasi mabilis yung naging pag-akyat. Yung entry po rito is mas makikita natin sa mas mababang time frame. Yan. Or kung nagawa po nating abangan yung balita na ito, yan, kung lumabas ng balita na ito, pwede na rin na yan yung naging signal natin para pumasok ng trade dito, pumasok ng long entry position. Kaya pwede na rin natin gamitin yung mga balita na yan para makapag-set up ng ating entry position ng maaga. Kaya kung nagawa natin yan is, ayan, may gain na tayo dito. Yan, naka-profit na po tayo dito hanggang dito. Yan. Ngayon ay pag-usapan po natin yung tungkol sa balita dito. Ayan. Ang spike ni Bitcoin dahil sa talks or pag-uusap ng US at saka Iran na posibleng tapusin na nila ang digmaan na yan. Nung nakalipas po na video ay matatandaan natin na nagbigay po ng 48 hours na deadline itong si Pangulong Trump na naging sanhi po ng pagbagsak ni Bitcoin sa presyong $67,000. Yan po yung huling content natin. Yung 48 hours na yan. Yan. Bumagsak po sa mga 68. Yan na nga. Yung 68, tanggalin po natin to. Bumagsak siya sa $68 dito. Ito po yung candlestick natin na umabot sa presyong 68. Yan yung pinakamababa po rito. Yung kanyang karayom is umabot pa ng 67,393. Yan. Dulot po yan ng banta ni Pangulong Trump yan sa Iran na may 48 hours na palugit. Ayan. Pero ngayon ay mukhang nagbago na po ang ihip ng hangin. Sapagkat sa loob po ng napakahabang sapagkat sa balita na ito ay yan po, sabi rito ay magkakaroon na raw ng pag-uusap ang dalawang panig. Yan, yung sa poly market naman ay ito po yung marami pong taong nagpupustahan dito. Yan, at makikita na rin natin kung ano yung nangunguna sa pustahan. Kung matutuloy ba ito or hindi. Ayan. At syempre, kasama na rin po sa balita dito yung magkasalungat na report mula sa US at saka Iranian media. Kaya, ayan. Simulan po natin sa 4% rally at saka ang Trump social post. Kaya tignan po natin ang numero. Yan, si Bitcoin po ay umakyat ng 4% mula po sa kanyang intraday low na $67,000. At yan nga, nagpapatuloy pa siya sa kanyang pag-akyat. Ito po ay isang napakalaking pagtalon sa loob ng maikling panahon. Ang mitsa po ng rally na ito ay ang post
ni Donald Trump sa kanyang Truth Social kung saan ay sinabi niya na ang huling 2 araw ay naging very good at productive para sa isang complete and total resolution. Ayan, complete and total resolution ng gulo sa Middle East. Ayan na, highlight natin. Very good and productive. Ayan. Ngayon, napaka-importante po ng timing na ito. Kasi sa tingin ko nararamdaman ni Trump na kailangan po niyang magbigay ng cooling period para sa market. Ang numerical fact na nag-utos po siya sa Department of War na itigil muna ang lahat ng military strike sa loob ng 5 araw ay nagbigay po ng sapat na breathing room para sa mga investors. Kaya ang pagtalon po ng presyo ni Bitcoin mula po sa $67,000 patungong $71,000 ay nagpapatunay na ang crypto market ay kasalukuyang geopolitical driven. Kaya ibig sabihin mas nakikinig po ang mga traders sa balita ng digmaan kaysa sa mga technical indicators sa ngayon. Ang numerical recovery na ito ay hudyat po. Yan, hudyat na ang demand ay nag-aabang lang sa gilid. Handang pumasok sa sandaling mawala ang banta ng gulo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin yung magkasalungat na ulat or balita ng US laban sa Iran. Ayan, dito po nagiging mabusisi ang usapan. Habang sinasabi po ni Trump na maayos ang takbo ng negosasyon, mabilis naman na itinanggi ito ng Iranian media na farce at ng kanilang foreign ministry. Ayon po sa kanila, walang nagaganap na direkta o hindi po direktang usapan. Sinabi pa ng farce na si Trump ay umaatras lang dahil sa banta ng Iran na aatakihin ang energy facilities sa West Asia. Dahil po sa report na ito mula sa Iran, ang presyo po ni Bitcoin ay bahagyang bumaba mula po sa peak nito na $71,000. Yan sa aking opinion ay nakikita po natin dito ang isang information war. Para sa akin, natural lang na itanggi ito ng Iran para hindi po sila magmukhang mahina sa mata ng kanilang mga kaalyado. Pero ang numerical reality ay hindi po nagsisinungaling. May halt o pagtigil sa military strikes. Ibig pong sabihin may nangyayaring usapan sa likod ng mga saradong pinto. Ang numerical retracement po ni Bitcoin sa ibaba ng $71,000 ay normal na reaksyon ng market sa kalituhan. Ngunit ang katotohanan na hindi po tayo bumalik sa $67,000 ay nagpapakita na mas pinaniniwalaan ng mga malalaking traders ang posibilidad ng kapayapaan kaysa sa mga pagtanggi ng media. Ayan. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang fully market whales at saka ang ceasefire probability. Ayan. Dito po tayo sa smart money sentiment. Ang numerical data mula sa fully market, ito po ang pinakamalaking prediction market sa buong mundo. Sila po ay nagpapakita na mayroon ng 56% chance ng isang US-Iran ceasefire bago po sumapit ang May 31, 2026. Ayan, May 31 po, 2026, katapusan ng buwan ng May. At ang mas nakakaintriga po rito ay nitong nakalipas lamang na araw ay may 10 or 10 new wallets ang nagbet ng kabuwang $160,000 na magkakaroon daw ng ceasefire bago matapos ang buwan ng kasalukuyang buwan na ito. Ayan, buwan po ng March. Kaya ang numerical bet na ito ay hindi po ito biro. Ang mga taong naglalagay po ng mahigit 8 million pesos sa isang peace outcome ay karaniwang may hawak po na impormasyon na hindi pa alam ng publiko. Sa aking opinion, ang data na ito ay napaka-bullish para kay Bitcoin o sa buong crypto market. Sapagkat ipinapakita po nito na ang insider sentiment ay kumikiling sa de-escalation.
kung magkakaroon nga ng ceasefire bago po matapos ang buwan na ito, buwan ng March, ang $71,000 na presyo natin ngayon ay mag magmumulang magmukhang napakamura. Ang numerical setup na ito ang dahilan kung bakit maraming whales ang nagsasabing bumili muli sa $70,000 na price level. Ang market po ay nagpuposisyon na para sa isang post-war rally na pwede pong magdala kay Bitcoin sa bagong all-time high. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang roadmap patungong May 2026. Ano-ano ang dapat nating bantayan sa mga susunod na araw? Mayroon pong 6 na commitments na hinihingi ng US mula sa Iran. Partikular na po ang tungkol sa kanilang nuclear program. Ang 5-day halt na iniutos po ni Trump ay matatapos sa loob ng linggong ito. Kung magpapatuloy po ang productive talks na ito nang walang putukan, asahan po natin ang pagpapatuloy ng momentum ni Bitcoin. Ayan. Magtutuloy-tuloy po siya sa kanyang pag-angat. Pero yung dapat po nating babantayan po talaga rito is yung major resistance dito. Yan, ang 71,642.43. Kung mababasag po yan, mataas po yung chances na magtutuloy-tuloy siya sa kanyang pag-angat. Or hindi na po siya, or mababa po yung chances na babalik siya dito sa ilalim nito. Yeah. Ayan. Ngayon, sa tingin ko po, ang Fed meeting, ang Fed meeting at ang geopolitics ay magsasabay sa pag-drive or pagtulak ng presyo. Kung ang tension po sa Middle East ay tuluyang umupa, mawawala ang pressure sa presyo ng langis. Bababa ang inflation expectations at mas magiging maluwag ang Fed sa kanilang rate policies. Ito po ang perfect storm para sa isang crypto bull run. Ang 2026 ay nananatiling taon ng malalaking oportunidad. Pero kailangan po natin na maging matalino sa pagbabasa ng mga balita. Kasi ang bawat update mula sa US o Iran ay direktang magpapakita sa numerical value ng ating portfolio. Pero wag po tayo magpadala sa FUD ng mga pagtanggi. Sundan po natin ang money flow at ang galaw ng mga whales sa pulley market. At ayan, narito na po ang aking kabuuang opinyon tungkol sa balitang ito. Ayan, ang pagtalon po ni Bitcoin or ang kanyang naranasang surge dito ay isang malinaw na mensahe. Sinasabi niya ang market ay uhaw po sa kapayapaan at saka stability. Yan, gusto na po niyang matapos ang digmaan. Ang numerical bounce na umaabot po ng 4% ay simula pa lamang ng kung anong pwedeng mangyari kapag tuluyan ng natapos ang giyera sa Middle East. Bagamat may mga pagtanggi mula sa Iran, ang mga smart money bets sa pulley market ay nagsasabi po ng ibang kwento. Ang 5-day deadline naman ni Trump ay ang ating observation window. Kung mananatili pong tahimik ang mga kanyon, asahan po natin ang mas malakas na breakout. Tandaan po natin dito sa crypto, ang timing ang siyang lahat. Kaya ang pagbili po sa takot noong nasa $67,000 ang price ni Bitcoin ay nagbunga na agad ngayon. Kaya manatiling disiplinado, laging tingnan ang numerical data at huwag pong kalimutang maghudal sa gitna ng ingay ng mundo. Yan po ulit. Balikan natin ang chart at kitang-kita natin dito. Yan, na bumubuo itong si Bitcoin ng isang malaking bullish candlestick. Dito sa ating 4-hour chart time frame naman, kitang-kita natin dito na yung nakalipas na candlestick ay ayan, umabot pa siya rito malapit. Umabot po siya rito kanina
malapit sa ating major resistance dito pero mukhang napaurong siya. Ayan, ibig pong sabihin is mukhang medyo natakot siya sa ating major resistance dito. Ayan, patuloy po nating babantayan itong si Bitcoin para malaman po natin kung siya ay magtutuloy-tuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa panonood.